Hello, Matern. So for today, we're going to proceed or to continue about the total hydrostatic force on surfaces. So now we're reaching the part 2 of this, which is Archimedes' principle, or which discuss the concept of buoyancy. So what is the difference between the hydrostatic force and the buoyancy? So the buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid, whether partially or fully submerged, is equal to the weight of the fluid that the body displaces and acts in the upward direction to the center of the mass of the displaced liquids. Kung mapapansin niyo sa figure, no, di ba kapag naglublob kayo ng isang bagay sa tubig, may tendency na lumubog siya or lumutang. Whether lumubog siya, meron pa rin namang buoyancy or nagli-lift up patas na depende lang din sa weight ng object. Kung napakabigat ng object, di ba kaya meron ng logic? Kapag naglagay kayo ng barko at piso sa tubig, ano ang lulubog? Siyempre yung piso. Kahit sabihin natin na may buoyant force yung piso na yon na tinulog sa tubig, kumbaga the weight is di siya ganun ka for tendency to, or for buoyancy, unlike sa na malakas yung buoyant force niya, no? Okay, this is the formula for our buoyancy, which is derived lang din naman sa specific weight formula, no? Nag-cross multiply lang naman. So, yung volume ng displace, kung ano yung volume na nakasubmerge dun sa tubig, no? Ayan. Andyan pala. So, specific weight, depende kung saan siya nilubog. Kung sa tubig ba, sa mercury ba, basta sa liquid substance. Okay. Buoyancy is also applied through air and water. That's why we have the branch of physics na fluid mechanics, which fluid refers to air, gas, and liquid, diba? Ganun introduction natin, may tinatawag na solid, liquid, and gas, or which is yung dalawa na is fluid. Now let us proceed with solve problem number 21. This is derived from CE Board, November 1997. A block of wood 0.2 meters thick is floating in seawater. The specific gravity of wood is 0.65 while the seawater is 1.03. We're going to find the minimum area of a block which will support a man weighing 80 kilograms. Okay. Kung makikita niyo sa visualization ng figure, ang hahanapin yung area is to. Which is, di ba, kahit naman masubmerge siya, kung yung area lang naman dito ay di naman nababago. No? Tapos, yung man daw, nagwe-weight siya ng 80 kg at kasabay din yung weight ng wood. Kumbaga, dalawa yung nag-exert ng force palubog sa tubig. Bukod sa yung bigat ng tao, kasama rin yung bigat ng sarili niya. I was referring to wood. Di ba, para sa mga group activities, syempre, as a leader of the group, hindi lang members mo ang bubuhatin mo, kundi pari sarili mo. Di ba? Ayan. Yung man daw ay has the 80 kg. Ito naman, kasama yung wood. Pero hinahanap natin yung area. So, syempre, kung may dalawang dyan, syempre may lalaban para lumutang yung object sa kayong tao. Okay. So, summation of forces tayo, gamit tayo ng static equilibrium, which summation of forces at y equated to 0. Ayan, kung mapapansin nyo, yung buoyancy, ayan, tapos yung weight ng wood. Alam natin yung weight ng wood kasi since meron tayong given na specific gravity na 0.65, and usually para mahanap natin yung density ng mismong wood, we just have to multiply the specific gravity of the wood to the density of water, which is 1,000 kg per cubic meter, times the area, since the weight of the object on the water surface
is multiplied to the volume. Specific weight 2 times the volume, which volume is equal to area times the height, which is yung thickness, which is meron tayong 0.2. For buoyancy, ay lang naman, same lang din. Since ang nakaano rito is fully submerged siya, kaya kung ano yung volume nung nandito sa wood, ganun din yung volume sa buoyancy, since the object is fully submerged. Ayan. So, ino lang natin lahat, which is yung 0.3 yung specific gravity ng tawag dito, ng wood. Tapos multiply lang dun sa density ng water. Ito naman, density ng, this is the density of seawater rather, sorry. Tapos ito yung density ng wood, yung 0.65. No? That's the area times yung thickness, same lang. Tapos may minus 80 kg na hindi nyo na kailangan i-convert sa Newton since in terms of density naman tayo, no? So, kapag nilagay sa calc yan, you are going, kahit i-shape solve lang din natin. So, ang lalabas ay meron tayong 1.0526 square meter. Since kung ma-observe nyo naman kahit sa unit analysis, this is kilogram per cubic meter, meters, unitless. Ito unitless, ito kilogram per cubic meter. Tapos ito ay meters. So, meters talaga. Meter squared since area ang pinag-uusapan natin. Next, a stone cube 280 mm on each side and weighing 425 Newton is lowered into a tank containing a layer of water 1.5 meter thick over a layer of mercury. We have to determine the position of the block when it has reached the equilibrium. Kung mapapansin nyo, ito yon. Kung maano sa figure, kumbaga, hindi lang tayo hindi lang siya nakalubog sa water so as the mercury. Kumbaga, meron din siyang distance doon. So, ito yung waters, tapos ito yung mercury. Ngayon, tapos ng dalawa na to, ito, nagwe-weigh siya ng 0.28 meters. Ito yung sukat, since yun yung edge, itong part na to. Since this is 0.28, kasi pag sabi natin cube, a stone cube, kumbaga, that is the square 3D na pare-parehas ng sukat, yung height, width, and length, no? So, yun lang din po. Next. Itong part na to, so, since hindi natin alam yung value, so, gamit lang tayo ng any variable, which is y, ang gusto ko. Hindi y nagsisimula yung pangalan ng crush ko, Huwag kayong joke lang. Okay. Kasi sabi dito, hindi lang ulit siya sa water, na kasi lower into a tank, layered of water, and a layer of mercury. Kumbaga, both, no? Tapos, kung y yung isa, ano tong isa? Since 0.28 yung total, di mangyayari is 0.28 minus, y. Tapos, syempre, yung stone cube daw ay may timbang na 425 Newton. Syempre, napindi natin yung buoyancy. Since nakalubog sila, so lahat yan included sa volume. Gamit tayo ulit ng equilibrium forces. Ngayon, yung buoyancy, ayan, which is yung buoyant force is equal to summation. Bakit summation? Kasi dalawang liquid substance ang nilubugan ng object na yon. Which is, ayan, yung ito, water, specific weight ng water times the volume. Ito naman, since mercury, pumunta rin sa mercury, then ganun din. Ang iyanan natin sa volume, since area times the height, which is yung area is 0.28 by 0.28. Tapos, mangyayari dito yung height nila. Ayan. Kumbaga, dalawa. Balikan niya yung mangyayari. 9.81 times yung 0.28 squared. Tapos, yung 0.28 minus y. So, ito rin naman. Yung 13 times 9.81, since ito yon. Tapos, itong part na to, volume, tapos ayan. Tapos minus, so kinonvert lang natin to into kilonewton. 6 kilonewton per cubic meter ang specific weight ng water. Siyempre tayo na nag-adjust, diba? Or pwede, kung gusto nyo, wag nyo itong i-adjust. Gawin nyo itong 9,810. Pwede naman yon.
So, ito yung y natin. Pero, ito na yung sagot natin. Pero, para mas maganda, na hindi puro 0.0 yung ano, or 0. Achuchu, gawin natin millimeters. So, meron 21.634 millimeters. Kasi sinasabi naman dito, ayan. Diba ang saya-saya? Parang naglalaro lang tayo. Next. Solve problem number 23. An inverted conical plug 400 mm diameter and 300 mm long closes a 200 mm diameter, para tayong tongue twister, circular hole at the bottom of the tank containing 600 mm of oil having specific gravity of 0.82. We have to determine the total vertical force acting on the plug. Ayan. Simulan natin. So, yun, 400 mm diameter daw. Tapos ito, ayan. Ito yung nano natin kasi yung buoyancy. Kumbaga, meron siyang sa loob. Tapos mula daw dito hanggang dito is may 10.15. Since, ang length nito is, 300 mm. Hindi. 600 rather. Ay, no. Containing 600 mm. So, ayan. Ito pala yun, sorry. Tapos ito, yung pointer, ito, 300. Ayun o, long closes. Okay, nalilito. Huwag tayo malito. Tapos, ito daw ay nag-exert ng force 1 saka itong dalawa na to. Okay. Ngayon, ito yung hanapin natin. So, Fy is acted downward. Kunwari, ito yung na-assume ko lang. Pagka nag-negative siya, mali yung assumption. Ganun naman tayo lagi kahit sa mga equilibriums, di ba? Di ba? Okay. Ayan. Ginawa ko rito kasi yung pababa, ginawa kong positive, otherwise negative. Ayun. Tapos alam natin mga formula, itong part na to sa oil, tapos yung isa sa oil pa din. Kasi dalawa yung volume. Ayan. Which is yung V1 natin, is ito, yung cylinder na to. Kung mapapansin nyo. Tapos, minus lang natin yung frustum. Yung frustum, ito. Hindi yung dating action star. Frustum pati. Okay, ito. Frustum minus the cylinder, ito. No, kung mapapansin nyo. At alam natin yung volume ng frustum is, ayan. Kung babalikan lang natin yung basic geometry natin tayo ay grade 8 or kung anong subject nyo man or anong grade level nyo man ito na nasimulang matutunan, no? Ayan, medyo masaya-saya kasi ito, since pares lang naman yung specific gravity ng oil nila saka yung weight, ayan, pinactored out ko na yung ito. So, yung volume ng una, itong part na to, yung pi times 0.1, ito yung radius, no, times 0.45. Next, kasi ito yun eh. Yung 0.6 minus 0.15 is ito yun. Tapos itong part na to, yung 0.15, ito yun. Yung height, yung frustum. Tapos 0.2, yung radius yan. 0.2, 0.1. Ayan, 0.2 times 0.1 plus 0.1 squared minus yung another volume ng cylinder, 0.15. Okay tayo doon. Very good. So, meron tayong makukuha ang force, which is, kinonvert lang natin sa Newton. At since positive ang sagot, pababa. Diba ang saya-saya? Next, solve problem number 24. So, a wooden beam of specific gravity ng 0.64 is 150 mm by 150 mm is hinged at A, as shown in the figure. Ito kasi yung part na to, pag nakita yung drawing, sabi wala akong makitang figure sa Google. At what angle theta will the beam float in water? Ayan, gawin natin. Ito yung theta. Tapos ito yung kalahati. Itong part na to, kung makikita nyo kasi, ito muna yung theta, tapos ito yung kalahati ng dalawa.
kumbaga, dito mag-exert ng buoyancy sa gitna ng submerge. Kasi gano'n naman talaga yung concept ng buoyancy. Ang sinusukat nyo rito, yung how much yung nilubog. Tapos doon natin malalaman kung how much force yung i-exert niya doon sa nakalubog na yon para umangat. Or para matigil or hindi siya fully mahulog sa kaila-ilaliman ng tubig. Siyempre, itong weight na to, natural na bigat niya yan. So, hanggang doon sa kalahati yan. Ayan. Excuse me. Ayan, di ba? Okay, mag-moment tayo at hinge. Yung hinge ito yon. So, yung buoyancy, ito yon kapag nag-moment ka. Ayan. Since pareho silang may cosine 0, cosine theta, pwede natin cancel para di tayo mahirapan. Para di maging komplikado. E dito na lang matitira. So, alam natin yung buoyancy. Ayan. Tapos ito yung weight. Kasi itong part na to, ito yung area. Tapos times na dun sa height, which is ito. Tapos, itong part na to, ito rin. 5 minus 5, ito yon. Tapos, iyan. Ito kasi yung buoyancy, tapos ito yung isa. Tapos, minus 2.5. Tapos, 0.64, yung specific gravity times 9.81. Kasi, alam naman natin sa buoyancy, sa tubig lang naman talaga. Kaya wala nang specific gravity. Which is 1 naman ang specific gravity ng water. Okay, may natin 0.64 times 9.81, which is ito yon, yung specific weight ng wood. Tapos, times sa area, tapos, ayun, sa 5. Okay, masaya, di ba? Ito yun eh, yung buo. So, makukuha natin dito yung x, which is 8. Since this is the quadratic equation, quadratic kasi ang mabubuo nyo dyan. Quadratic. Kasi ito, pagka ito, pag multiply, magiging x squared. So, dalawa yung magiging sagot natin dyan. Ngayon, kung mapapansin nyo, kasi halimbawa, simplify nyo, naging quadratic equation. Tapos, sinave nyo sa calcu, nag-mode 5-3 kayo. Or basta nagpunta kayo sa quadratic. Di ko kasi alam lahat ng na calcu. Yun kasi sa akin, sa Casio. No? Ako lang sa Canon. Okay, so yan, meron tayong 8 saka 2. I-analyze nyo, paano po kami mamimili sa dalawa na yan? Tandaan nyo, ito yung x, ito yung 5. Tama? Ngayon, alin sa dalawa? Diba dapat hindi ka mag-exert sa 5? So, alin sa dalawa? Ito, syempre. Kasi that is less than 5. No? Ayan. Ngayon, sinasab na natin yung perfect x. No? Dito na kayo sa physics or sa math makakuha ng perfect x, no? Sa totoong buhay, never. Okay. Ayan yung theta. Kasi sinap naman natin yung theta. Since natin yung theta, simplify na natin. So, ayan. Ngayon, para mahanap nyo yung perfect sa theta nyo, ito baka malito kayo. Itong part na to. Ano ko lang yung trigonometric equation. So, meron tayong 5 minus x. Ayan. Ito yun eh. Kasi 5 minus x. Ayan. Kung x to, 5 to, 5 minus x. Tapos ito yung 1. Ito yung 1 eh. Ayun, naka-project. So, may nakalimutan pa ba tayo? Wala na. So, ngayon, hanapin yung inverse sign. So, meron tayong 9.471 degrees. Yay! Ang dali lang, no? Dito lang tayo medyo magiging komplikado. A piece of wood, specific gravity of 0.651 or which is most likely nasa 0.65 pero nag-base lang tayo sa given dito. And ayan, 3.3 inches squared, ayan mapapansin niyo, and 5 feet long. What is the volume of the lead having a unit weight of 700 PCF or pounds per cubic foot that should be fastened at one end of the stick so that it will float upright in 1 feet out of water? Next, if we have to determine the weight of the lead, determine the total weight of the lead and the wood. Ayan, specific gravity niya. Na ngayon dyan din naman natin nilagay.
Ngayon kasi kung mapapansin nyo, ito yung water surface. Tapos ito yung lead. No? Tapos kasi sinabi rin kasi sa given, lumubog siya pero may lumabas na may nakalawit na 1 feet na out of the water. Kung 1 yon, ano to? 4. Diba? Ngayon, nag-exert ng weight yung wood saka yung lead. Tapos ito yung buoyant force. Ngayon, for the volume of lead, so hanapin natin yung volume of wood. So may makukuha ka ng 0.313 cubic feet. Medyo tinamad kasi ako magiging exponent. Nag-base lang din naman ako sa another units. Tapos sa wood, ayan. Alam din natin kasi paano natin makukuha yung specific weight ng wood. Ayan. So ngayon, direct substitution, then may lalabas tayo na 12.715 pound force. Pag LBF, pound force, hindi pound feet. Equation 1. Para mahanap natin yung buoyancy, since yung buoyancy ay lang din sa weight ng wood saka yun ng lead. Since parehas silang nasa loob ng same substance ng water. Kaya pwede na nating i-factored out yung specific weight ng water. Aray ko. Natusok ako. Ayun. Okay, so ngayon, direct substitution, since yung 3/12, kasi 3 is inches. So we have to convert into feet. Ayun, kung mapapansin. Ayun. Since hindi tayo gagamit ng 9.81, since that is for international, system international, since English system yung measurement nito. Ayan. Since di pa natin alam, wala namang given yung ng lead, no? Tapos yung isa, ito, natin kung ano yung nakasabi, nakalubog yung 4, di ba? Hindi yung lahat, hindi natin consider yung 5. So ito na yon. Sinimplify lang natin equation 2. Okay, weight of the lead. Ayan. So equation 3. Ngayon, pwede nating mag-equilibrium force tayo. Ayan. Tapos, equation 4 na. Diba? Then, substitute nyo lahat. Dito na makukuha nyo na yung volume ng lead, which is 4.525 times 10 raised to negative 3 cubic feet. So, yun. Meron tayong first answer. Next, for weight of the lead, ayan. Madali na lang kasi pag nakuha nyo na. Ayan. Direct substitution. Ito na yon. Next, total weight of the lead and the wood. Ayan lang. Since nakuha naman na natin kanina. Ayun, no? Then, meron tayong 15.883 pound force. Diba? Ang dali din. Parang naglalaro lang tayo. Now, A, B, and C. Now, for the mativity, actually, na-post ko na yung, itong problem na to. Kumbaga, diba, sabi ko nga, nung una, in-enhance lang natin yung mga lack of concepts natin nung part 1. Kaya, meron pa tayong yung part 2 neto, yung chapter 2 neto, didiscuss na lang kasi meron pa tayo, yun ay kasi pagbabasihan natin sa next lesson natin, which is stress and strain. So, looking forward for all of you to learn about it. So, now, ayan, ito yung activity na pwede nyo i-try. Ayan. So, ayan, that's all. So, hopefully, you have learned something today kahit medyo magulo yung, may konting kaguluhan lang yung konting discussions natin. So, hopefully, you still learn anyway. So, yun. Pag-enhance lang natin sa susunod pa nating lesson. So, that's all for now. Thanks for watching and see you in my next video.